Sa video nito boss ay mag-tune up tayo sa ating Bergman. So kung ikaw ay mahiling mag-DIY sa iyong unit para sa iyong video na to mga boss, so umpisahan na natin. So una, tatanggalin muna natin itong tornilyo sa kabitan ng fuel hose. So 8mm pala yung tornilyo sa kabitan ng fuel hose mga boss. So next naman ay itong tornilyo sa kabitan ng throttle cable. So 8mm pa rin yan mga boss. So bago natin tanggalin itong dalawang tornilyo sa cover ng cylinder head, markahan muna natin itong dalawang tornilyo sa head cover ng cylinder. So since nawala pa tayong torque wrench, markahan lang muna natin para pagbalik may sentro po natin sa markings. Kung wala, baka sumubra. So kung may pentel pen kayo, mas mabuti, kasi sa akin wala kasi akong pentel pen, kaya ito ball pen na lang. So tanggalin muna natin itong breather hose bago tayo mag-proceed sa cylinder cover. So ayan, pwede na po natin itong tagalin ang dalawang tornilyo sa cylinder cover. So para dyan ay gagamit kayo ng 10mm na socket wrench mga boss. So same din sa baba mga boss, 10mm din. So huwag din kalimutan mga boss na pakaliwa yung paluwag. So ayan, pwede na po natin mabuksan itong cylinder head cover mga boss. So dahan-dahan lang sa pagkuha mga boss. So yun, nabukas na. At di ko akalain na ganito pa pala kalinis ang makina. Nakadepende kasi yan sa pag-alaga ng langis. Kasi sa akin, magpapalit ako every 1,500 odo. Full synthetic pa nga yan mga boss. At ang gamit ko na langis ngayon ay Shell Long Ride. So check nyo rin yung gasket mga boss, baka sira na. Tingnan nyo yung takip ng cylinder mga boss. Ayan o, napakalinis. So ayan, talian muna natin ng wartay itong fuel hose para makita lahat. Medyo sagabal kasi sa camera. So bago tayo mag-tune up mga boss is hanapin muna natin ang top dead center. Para makuha natin yun mga boss ay doon natin iikutin sa magneto. Yan, so kung nakikita nyo mga boss ay may guhit yung magneto. So itapat mo lang yan sa makina, yung parang may putol. Yan kasi ang timing guide mga boss para makuha yung top dead center. Meaning para pumantay yung dalawang rocker arm. So ang unit na to ay sa pang Bergman EX pala. Ito naman yung timing guide sa Bergman Street. Sa timing guide ng magneto sa Bergman Street parang may nakaumbok na bakal. Yung guhit naman sa makina, ayan po ang timing guide para sa Bergman Street. Since na natapat na natin yung timing guide sa magneto, pwede na po tayo mag-tune up. O yan mga boss, napakaluwag yung intake at saka yung exhaust valve. So yan, umpisahan na po natin mag-tune up mga boss. So sa valve clearance mga boss is dito mo yan makikita sa compartment. So ang instruction dito sa intake mga boss is 0.04 to 0.08 mm. Sa exhaust naman is 0.12 to 0.16 mm. So sa intake is itong 0.04 mm ang gagamitin natin. So yan boss, kung makikita nyo sa intake is napakaluwag. Nako, wala man lang pasabit, napakaluwag mga boss. So gagamit tayo ng 8mm na box wrench kasi luluwagan natin mga boss. So sa pag-adjust dito sa intake mga boss, so dapat may pasabit siya. Yan, hindi na po yan katulad kanina na napakaluwag. So check natin ulit mga boss kung maluwag ba. So yan, okay na po yan mga boss at pwede na po natin itong higpitan. So sa paghigpit mga boss, so dapat dahan-dahan lang para hindi po mabago yung clearance. So check ulit, baka hindi natatagos yung feeler gauge. So yan, okay na po yan sa intake mga boss. So next is ito naman sa exhaust. So sa exhaust naman ang kanyang instruction nakalagay is 0.12 to 0.16 mm. Doon sana ako mag-adjust sa 0.12 mm kaso yung feeler gauge natin is walang 0.12 mm. So dito na lang ako mag-adjust sa 0.13 mm. Pwede din sa 0.15 basta wag lang lalampas sa 0.16. So yan, ipasok natin tong feeler gauge kung maluwag ba. So ayan mga boss, oh, napakaluwag, hindi man lang naiipit kahit konti. So ayan, luluwagan na natin para ma-adjust yung valve clearance.
So, bago kayo mag-valve clearance mga boss is dapat nakaipit yung filler gauge para matansya natin yung higpit sa valvula. Sa pag-adjust ng valvula, dapat pakiramdaman mo rin na mahigpit na siya konti. Hindi katulad kanina na napakaluwag na dumadaplos lang. So, kailangan lang yan ng kunting pasabit mga boss. Habang ina-adjust mo yung valvula, galawin mo konti yung filler gauge kung pakiramdam mo ay medyo masikip na. So kapag ramdam mo na medyo masikip na yung filler gauge, pwede mo na hihigpitan. So sa paghigpit ng valvula boss, dahan-dahan lang kasi mababago pa kasi yung clearance kapag diretso higpit lang. So ayan, napasobra mga boss, masyadong masikip sa filler gauge, so kailangan pa natin luwagan konti. So luwagan natin ulit yung rocker arm para mapasok ulit yung filler gauge. So since na naipasok ng filler gauge, ikutin natin pahigpit konti yung rocker arm. So yan mga boss, medyo masikip na konti yung filler gauge. So hand tight lang muna mga boss para hindi mabago yung clearance sa rocker arm. So yan mga boss, may pasabit na at pwede na po natin higpitan yung nut. So check natin ulit mga boss kung may nabago. So yun, goods na mga boss, di na siya gaano kaluwag. So double check natin mga boss at iikutin natin sa magneto. So dito sa pag-iikot ng magneto ay dito nyo malalaman kung ano ang top dead center. So yan mga boss, kapag magalaw pa yung rocker arm habang iniikot mo yung magneto, hindi pa yan naka top dead center mga bossing. Narinig nyo ba yung tunog? Yan po ang naririnig ninyo sa makina kapag naka center stand, malagitik. Huwag nyo alalahanin mga boss dahil sa Bergman normal lang po yun. So ito na pala yung top dead center mga boss. Kahit anong ikot mo sa magneto, hindi na gumagalaw yung rocker arm. Kung tutusin mga boss, sa kickstart sana ako kukuha ng timing. So binubuksan ko lang yung magneto cover para makikita nyo yung timing guide. So check natin sa exhaust mga boss kung may nabago ba sa kanyang clearance. So goods naman mga boss. So itong intake na naman ang i-check natin. So yun, goods mga boss. So pwede na po natin ibalik itong takip ng cylinder head cover.